Usually, kapag may mga red flags tayo, hindi mo rin yan marirealize until may magsabi sa'yo. Hindi na tama na magstay ka pa dahil lang sa love. Yun. Meron yun, may meaning yun. Okay na hindi ka mahusay. Basta mabuti kang tao. Kaya never ako nakipagtalo sa'yo eh. It's about me pala. Yung universe kasi, binibigay niya sa'yo ang isang bagay kung kalmado ka. Give ko na. Di talaga para sa akin. Do you think that love is enough para ma-overlook lahat ng red flags ng isang tao? Mali yun. Uy, pacheck ka sa doktor. Ayoko na magbanggit ng mga pangalan. Pero kahit ano Ngayon ka pa na niya magbanggit ng pangalan ha? Sa dami ko sinabi. Sinabi. Sa dami ko sinabi. Hi mga ka-eksena and welcome sa podcast kung saan kahit sino pwedeng umeksena. This is Benedix with an X and this is HTC's Agaw Eksena. And for today's Agaw Eksena, ito ang taong never talaga maaagawan ng eksena. Ladies and gentlemen, my fellow barboy, ang isang palaban na Jerome Canlas. Hey! Yes. Life-giving siya. Mm. Hindi, never-ending yung pag-give nung musical na yan sa buhay ko. Sa buhay natin. Oo. Na usapan naman tayo sa mga red flags natin Red muna flags? sa friends. Usapang red flag muna tayo. Ooh. Kasi alam mo, naisip ko tong topic na to kay Jerome, yung red flag. Kasi siya yung mahilig mang call out. Actually, ang ganda nga na napag-uusapan natin itong mga to. Kasi hindi lang naman din talaga sa theater applicable lahat ng mga to eh. Mga red flags na to. Even sa corporate, even sa film, TV, at even labas ng entertainment industry talaga, applicable talaga lahat ng red flags na to. Totoo. Actually, pwede nyo kaming i-hire na hindi magbigay ng training or seminar in terms of safe spaces. Yes. Or si care-based Regina. spaces. Si Regina diba? pwede mag-hold niyan. Kasi, yun, parang hindi lang nga siya sa creative industries. Parang even the corporate. Kasi may any job na may power dynamics, I think kailangang mapag-usapan, magkaroon ng cultivation of care-based space. Diba? So having said all of these red flags na call out natin at napag-usapan natin, sa tingin mo ba ikaw, sa sarili mo, may red flag ka din? Oo. Marami ako. Like what? Una, wow. At least aware, di ba? Oo. Ang mahalaga naman, kung may red flag ka, ay on mo na lang yun. Tapos at least kahit paano may ginagawa ka something about it. To eh. Oo, therapy to. Jerome, okay. Actually po, Now, tell me your red flags. hindi, yung pinaka-red flag ko ay feeling ko may problema ako sa temper. Yan ang pinaka Ba't di ka problema ko. magtempra? Kalpol baby ako. Hindi. May temper problems ako. Hindi sa labas pero mas madalas yung mga intimate relationships ko yung na ano. So hindi siya temper na parang ninigaw ako or ano, yung parang medyo masungit ako sa umaga. Kasi mahirap ako magising eh. Gets. So may hirap talaga ako, alam nila yan. So mahirap talaga ako magising. So hindi ako morning person at all. Same naman. Yan tayo nagkakasundo. Diba? Parehas tayo. So yan, mainit ulo ko sa umaga. Tapos yun nga, matabil yung dila ko. Minsan ay hindi ko masyado na pag-iisipan yung mga sinasabi ko. Parang masyado akong spontaneous din siguro or Hindi naman. Pero yun, parang minsan huli ko na napoprocess, ay mali pala na nasabi ko yun. So yun, mga red flags ko. Tsaka dami naman, di naman ako perfect. Wow. Siyempre, Oo naman. Wala namang perfect. Pero ano pa ba? Feeling ko, ito. It's a good thing and a bad thing. Yung pagka-competitive ko, good thing. Pero minsan, for other people kasi, natitrigger sila, tapos ayaw nila yun. Case in point yung jowa ko. Kasi, mahilig ako man trash talk eh. Kunwari, may sports. Naalala ko, kwento ko to, love story. Yung
Nag-bowling kami minsan. First bowling namin ever. Hindi naman talaga ako bowler, pero competitive, sporty ako eh. So, bowling kami ganyan. So, trash talk lang ako, ganyan. Siya nananahimik na siya. Tapos, maya-maya, pagka dating namin sa sasakyan, sabi niya, can you not do that? Tapos like, what? Sabi niya, that, talking trash to me. Parang it doesn't feel good. Kasi pero it's just fun banter, ganyan. Tapos parang, doon ko na-realize, iba-iba talaga tao. parang hindi talaga siya nag-work. So, kailangan ko, nag-apologize ako syempre, di ba? Yun. So, may mga ibang hindi talaga sila okay with it kasi they feel that it's aggressive. Sometimes, sasak out yung fun. So, binabalance ko lang. Kasi lahat talaga, kilala ko ni Dix, lahat ng pwedeng may competition, gagawin kong competition. Ultimong kahit yung mga quiz nights na mga ganyan. Kasi hindi favorite ni Jerome ang quiz nights. Nagpapa-quiz nights ako ng pag at birthday ko. buti na lang siya ang host most of the time. Kung ako yung player, wala na. Kaya ako na lang yung mag-host. Pero lahat ultimo pagkain, like pabilis ako kumain. Ang bilis ko kumain eh. Kasi sa utak ko, parang kailangan ako yung mauna. Totoo yun. Grabe. Bilis ko, parang, ba't ang bilis mo kumain? Hindi ko lang sasabihin, pero gusto ko talaga ako yung mauna. So, may mga ganyan. Tsaka, basta kung ano yung pwedeng competition, gagawin kong competition. Hindi ko alam bakit. Siguro upbringing. Talaga? Medyo toxic behavior. May referee ba sa bahay niyo? At ganyan yung... Nanay ko. Pero kasama rin si Mami. Tita. Kasama rin si Mami sa, sa banter. To be fair, talaga kami. Tinanong ko rin si Jello about that. Alam mo, sobrang competitive ng kuya mo, pero sa'yo, parang hindi ko nararamdaman yung competitive side mo. Sabi niya, kala mo lang. Mas marunong lang akong mag-chill lang kasi siya. Mas marunong lang siyang mag-chill, pero competitive daw din. Ako kasi wala akong hiya eh. So parang hindi ko na papatago pa yan. Talagang gusto kong competition. Pero naman ako, healthy competition. Hindi naman ako toxic na parang mananapak ako ng ibang castmate. Para lang madapa, tapos ako na. Wala akong ganun. Sobrang pero nagdadasal lang siya na sana madapa siya, ganun. Kasi, alam ko naman kung ano yung para sa akin. So, balance lang talaga. Minsan, it's just fun for me. Parang gamifying everything. Kasi, it drives me. Parang dahil nga sa sports background siguro, when you think na you're gonna win, kahit naman wala naman talagang... Yung kaya mong, alam mo sa sarili mo na meron kang ibubuga sa larangang ito, kaya hindi mo matanggap. Kahit na walang prize, as in, okay lang sa akin, yung bragging rights na talo ko siya. Ganon, talo ko siya. So, yan yung mga red flags ko na... Kaya never ako nakipagtalo sa'yo eh. kaya kita friend eh. Pero hindi naman ako yung parang, kunwari, sa scene, kunwari sa actors or whatever, parang, I don't think naman na lagi ako na, mas magaling ako sa'yo. Hindi ko yun gawain na papasikat ako or whatever. Parang conscious ako enough na it's a give and take eh. Parang, it's collaboration. Yeah. Actually, alam mo, napapansin ko sa'yo, lumalabas yung pagiging competitive mo, hindi from yung dapat mas magaling ka. Pero, lumalabas siya kapag may gusto kang tulungan, na na-challenge ka, na ipalabas yung best ng taong yun, at na-challenge ka dun sa, na gusto mo maging better siya. Tama. Doon lumalabas yun, nakikita ko sa'yo. Siya kaya leader namin si Jerome sa Bar Boys. And to be fair, among all of us, and at least sa four boys, si Jerome at saka si Alex kasi yung madalas na nagka-clash because pareho silang competitive. Pero alam mo, walang tatalo sa pagka-competitive mo talaga. Si Alex, susuko siya minsan eh. Oo. Susuko siya sa'yo talaga. Susuko siya sa akin, oo. So, si... talo ko siya. Hindi. Pero sumusuko rin ako sa kanya. Like, feeling ko, alam na namin at this point, kung ano yung strengths mo, parang suko ako sa inyo. Kunwari,
Sa singing, parang, sige, give ko sa inyo. Or sa dancing, parang give ko sa kanila ni Omar. Parang, di ba? Pero pagdating sa theater Ano knowledge, i-give mo sa akin? singing nga, Ah, saka singing. acting, parang give ko na yan sa'yo. Pero pagdating sa theater knowledge, parang, ako yun. ikaw yun. Parang, yun naman yung strength ko. Tsaka sa other things like politics or whatever, Yeah. parang mas immersed ako doon. Pero that's just knowing what you know and Yeah. what your strengths are. Hindi ako makikipag-competition sa, yun naman yung ano ko. At Parang saka it's not like pinagdadamot mo siya. Oo. You actually share it to the whole group. super nagsishare ako kasi gusto ko rin malaman nyo na parang, this is what I know, hindi dahil sa nagyayabang ko na, this is what I know. Hindi naman ako ganun. Parang, Ano yun? this is what I know. Parang, pero parang, hindi guys, ganito siya, di ba? Oo. Parang mas, kung makakatulong siya, okay yun for us. Kasi, it will help us succeed. Yes. Yun naman yung competition sa akin. Parang gusto ko talaga the best tong play na to. Alam mo dito, wala kang kaalaban dito Hindi. Oo, Wala diba? kang kaalaban Parang, dito Pero Ako parang, talaga, pumasok ako sa Barboys, parang I want to give like the best of not just me, pero like all of us. So, tara. Pero never ako sumigaw. sa'yo naman, ang first impression ko sa'yo, nung nagka-meet tayo sa auditions, ramdam na kita na competitive ka talaga. Bakit? Kasi sobrang observant ko din talagang tao. Hmm. Ramdam na kita kasi siya, makikita mo yung mata ni Jerome nun na nakatingin sa mga alam niyang prospect niya na makakalaban niya sa role niya. Tinitignan niya na talaga, inamin na mata niya na nang hindi halata. Kung normal kang tao na hindi ka observant, hindi mo mahalata sa Jerome kasi tahimik lang siya. And, di ba may conversation tayo na, uy, you're also into films. Ganyan. Film pa nga. Tama, Oo. film. Film yung una nating topic noon na parang, yun nga, film, film actor and creative. Tapos, yun yung una natin na pag-usapan. Pero ramdam ko na minamata mo talaga yung mga alam mo, mga kalaban mo. Hindi, actually, hindi ko pa alam yung mga roles. I mean, hindi ko pa alam yung role ko eh. So, minamata ko lang parang, okay, ano to, mas parang ligwak to. Hindi, pero Legwak talaga. hindi, parang okay, alam ko kung sino yung may mga May mabubuga. say, O na parang, okay, so sila yon. Parang hindi naman ako nag-expect at all kasi hindi ako musical theater person. I mean, hindi ako musical theater actor. Hindi ako galing dun sa background na yun. Nung bata ako siguro. Pero mas, yun nga, give ko sa inyo. So ako, I was just there. At lagi ko ito kinukwento dahil I just tried. Dahil nag-message si JMY, nayaya nila si Jello na mag-audition. Ayaw ni Jello, pero sabi ko, pwede bang ako rin? Kasi na-miss ko lang. Ganun siya ka-competitive talaga. Kasi na-miss ko lang talaga umarte. Oo. Wala akong iniisip at all. In fact, nakalimutan ko yung audition. Nakalimutan ko, after the audition, nakalimutan ko siya na nangyari siya. So, hindi ko siya inintindi. Tapos, naalala ko, nagki-Christmas shopping kami sa Robinson's Magnolia. Tapos, may email. Tapos, sabi ko, hindi ko pa sinasabi, kumakain lang kami, ganyan. Tapos, sabi ko, may nakapasa ako sa ganyan. Sabi niya, ganyan. So, nagkatuwaan na. So, yun, parang yung feeling ko, ever since then, ang lagi kong pamahiin ko ng sarili ko, kailangan kong kalimutan muna yung gustong-gusto ko para makuha ko siya. Kasi kapag gusto mo yung bagay, tapos pag minamanifest mo siya na minamanifest, nawawala yung energy na yun, di ba? Totoo yan. Alam mo, yung universe kasi, binibigay niya sa'yo ang isang bagay kung kalmado ka. Tama. Kung wala kang iniisip na yung hindi mo siya sobrang gusto. Sobrang ironic kasi dapat daw sobrang gustong-gusto mong isang bagay para mapunta sa'yo. Pero sa totoo lang, Hindi, di ba? Hindi Dapat mas chill ka eh. dapat chill ka lang. Oo. Gustuhin mo lang siya enough for you to get it nang hindi mo kailangang sobrang maging desperate about Oo. it. Kasi kapag pumasok na yung desperation, Mawawala. mawawala talaga. Ganun. So, chill lang ako nung panahon na yun. Kahit na, nung during the audition, may naka-ano ako nun. Pero in-enjoy ko lang din. Pero naka-game mode ako nun. Di ba? Kaya kita kinausap nun. Kasi Oo. parang ramdam ko sa'yo na parang kinakapamok kung sino yung mga gusto mong kausapin at yung mga kakausapin mo. Totoo. Hindi Hindi ka ako makausap kumakausap ng agad-agad. Oo. until ako yung unang kumausap Tama, sa'yo. tama. Diba? Ako yung unang kumausap kay Jerome just because
parang gusto ko lang i-break yung Ice. yung ice kasi parang ramdam ko sobrang seryoso ng taong to. Parang among all of the auditionees, siya lang yung sobrang tahimik. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako nun. Dahil una, kilala ko si Ate Jomel. Tapos may choreo. May past kami ni Ate Jomel na basta may isa kaming ginawa. So kilala ko na siya. Kinakabahan ako kasi alam kong mahusay si Ate Jomel. Tapos di naman talaga ako dancer. So, tigas nga ng katawan ko eh. So anyway, tapos yung kanta pa. So pumunta ako, naalala ko, ang kinanta ko, Hari ng Sablay a cappella. Tapos, pero natatandaan ko, magkakasunod kami si Judy Numdum, nakilala ko, na nagkatrabaho na kami. So alam kong mahusay talaga Mahusay si Jude, Sobra. Tapos si Omar, nakilala ko dahil nakatrabaho niya yung kapatid ko, si JM, sa children's show before. Pero nagulat akong tangkad dyan na. So sabi ko, parang masyado ba ako matanda para sa Pero, yun. So, nung narinig ko sila, shit, ako na. Tapos, nung nag-audition ako, tapos anong kakantayin mo? Tapos ako, Hari ng Sablay by Sugar Free. Tapos, wow, gulat sila lahat. Kasi sabi, ay, parang medyo na ano pa nga ako kasi bakit? Feel niyo ba, di ko kaya kantayin? Hindi, pero, syempre, naka-acapella, low-key, ko lang, di ba? So, anyway, nung pinakinabahan ako, yung kumakanta na tayo ng May Singil. Sobrang nangangatog talaga ako. Kasi hindi ako yung una. So, ito, nauna ka, si Alex. Ganda ng boses, abot na abot. Hindi ko abot. Kasi yung kinanta namin, yung first verse, ang taas talaga sa akin. Hindi ko talaga, sasabi ko, okay na ako. Nag-enjoy ako, okay na ako. So, tinanggap ko na. Yung pagka-competitive ko, nawala na. So, tinanggap ko talaga. Tumiklop ka. Tumiklop talaga ako. As in, give ko na. Di talaga para sa akin. Parang gano'n na. Sa totoo lang. So, cool shit. In fact, sinabi yun sa akin ni Mike. Sabi niya sa akin, actually, muntikan ka hindi makapasa. Sabi niya sa akin kasi hindi talaga kasi nga ako singer-singer. So, pero nung pinabalik nila ako, may reading eh. Ginawa yung eksena. Sabi nila, nung ginawa mo... Ka-eksena ba kita nun? Hindi. Ka-eksena ko si Omar. Kalimutan ko na kung sino. Basta may mga ka-eksena ako. Pero ginawa namin yung chase scene. Yung ano. Chase scene. Sa convenience store. Convenience store. The very first draft ng convenience store. Yun. So, yun yung ginawa. Tapos, Tora na yung napunta sa akin. Una pa lang. Binabasa ko. Sabi ko, alam ko kung paano gawin to. Alam mo ba na alam ko na agad. Nag-read ako ng Turan? Ay, talaga? Oo, niread ko rin yung Turan. Kasi, walang lines masyado si Eric dun sa convenience store, diba? So, puro more quiet lang siya. Tama. Diba? More. May sasabihin ako. Yun, I know you can't speak. Ganon. Ganon lang yung role ni Eric dun time na yun. So, parang ewan ko, pinaread ako ng Turan. Sige, try natin yung Turan sa'yo. So, nag-read ako ng Turan nun. Tapos, doon ko lang na-express yung line talaga. Kasi hindi naman talaga ako lumilinya. Pero curious ako, ngayon ko lang din ito malalaman. Sino yung sa tingin mo nung auditions na yon? Sa pagkakaalala mo, sino yung naging threat sa'yo? Si Alex kasi alam ko matatanggap na siya. So, hindi siya threat sa akin kasi parang alam ko na yung specific role sa kanya kasi napanood ko yung film eh. Very, Chris, gano'n. Oo. So, ang sa akin, si Jude, nung panahon na yon, si Jude, ikaw, sino pa ba yung mga nag-audition? Hindi ko maalala eh. Pero mga yun. Tsaka si Wancho. Oo, si Wancho. Si Wancho nag-audition, di ba? So sabi ko, parehas kami ng timbre ng boses ni Wancho eh. Mababa, baritone, di ba? So, sabi ko baka sila, yung threat, in terms of the roles lang Pero sa totoo lang, at that time, hindi ko na tinitignan yung, parang in general. Parang alam ko na parang, okay, pwede siya. Si Alex lang yung lone na parang wala siyang kalaban. Kasi actually, siya lang yung nandun for the role eh. So parang, okay, so wala siyang kalaban. So ito yun lang itong mga to. Pero yun nga, again, hindi ko masyado iniisip na nandun talaga ako para lang mag-try. It was, sa akin, healing experience. Yung audition na yon specifically. First time ko ulit mag-audition. Hindi na ako nag-audition, Dix. As in, di kasi na ako maarte. So parang,
di na ako nag-audition. Sa mga straight play or sa films din, madalas at that point, invitation na lang ako. Invitational. Oo, so, nung nag-audition ako, so sabi ko, parang, yung di ba, yung kaba ng everything ng audition. So, masaya rin siya. Yung pinaka na-enjoy ko, syempre, yung mga eksena na. Kasi yun, alam na alam ko kung paano kumimay. I mean, alam na alam ko, theater language, alam ko. Like, text analysis, alam ko yun. So, kaya ko yung gawin ng mabilis. Na yung isang basa, okay, alam ko agad yung inflections nito, ganyan. So, yun yung pinaka na-enjoy ko. Pero surprisingly, nag-enjoy din ako sa choreo. Kasi, parang, sabi lang, natatandaan ko sabi ni Ate Jomel, parang, sabi niya, yung yummy lang, di ba? Yung yummy lang, yung masarap lang. So sarapan yummy ka. nyo. Ganun, sarapan So nyo. yummy ka feeling mo? Yung feeling ko nun, parang sarap ko na. Hindi, pero talagang sarap ha. Sige, sarap. Ganun. Parang, di ko na alam kung mukha akong masarap. Feeling ko mukha akong uod. pero nag-enjoy lang ako. Parang, sige, sarapan natin. Parang, kung ano lang yung masarap. Di ba lagi ganun sa Ate Jomel? Parang ano yung masarap sa katawan. Masarap sa pakiramdam, Oo, sa katawan. yun yung ginawa ko. So, feeling ko naman, ang ang proud ako sa sarili ko ay, from that audition to now, feeling ko mas may lengguwahe na ako sa singing and sa Dancing. katawan. Kasi talagang tinrabaho ko. Uy, galing mo kaya sa arete. Uy, tinrabaho ko. Tinrabaho ko talaga siya. Skin. Kasi parang ayoko lang na masabi na parang, parang hindi siya dapat musical theater, parang ganun. Kasi nandun na ako, di ba? Parang kung tatanggapin ko siya, dapat galingan ko. Yun yung pagka-competitive ko. Nakita naming lahat yung tinrabaho mo nung nag-bigger Thank you. stage tayo. Thank you. As in, kasi parang, nung kami din nag-uusap din nila, Alex, grabe, no, ang nakaka-proud si Jerome, ibang-iba na siya ngayon. Naabot, tapos nasa backstage kami, tapos naririnig ka namin, huy, maganda. Pag nagtitinginan na lang kami ni Alex, sabi na, wow, ganun kami. Yung alam ko yan yung kanta namin ni Ate James. Oo. Kasi ganyan. nung first 2 runs, di ko talaga maabot yung Yun nga. ng duet. As in, every time na lumalabas, diba, sabi ko, Dix, di ko Eto na na naman. naman. Ito na naman. Gagalo na naman ako. So, hindi, okay naman. Ito, lang mas mabait sila sa akin. Parang, okay naman. So, kung tip, pangit. Tapos, ako talaga yung harsh sa sarili ko. So, nung itong sa arete. Alam ka naman nasabihin ko, ang pangit, sobra. Ay, may next scene ka pa doon. Eh, di iisipin mo. Hindi, harsh na ako sa sarili ko. So, alam ko naman na hindi umaabot nung, hindi halata masyado, pero for the alam di ba? So, ako sa sarili ko, alam ko na hindi yun yung tama. Itong sa arete run, medyo proud ako na parang consistent. May hit and miss, pero consistent na parang, uy, Alam mo alam ko yan kasi every time na maglalabas ka na from stage, may makikita mo yung mukha ni Jerome. Masaya ako, masaya talaga ako. Nakasmile lang siya habang nag-change ng costume. Nakasmile niya, tapos titignan ko na lang siya na alam ko na masaya siya sa performance. Yung second run natin, yung mahirap para sa akin. Kasi naalala mo, nagkasakit ako, nawalan ako ng boses. Yeah, si Khalil yung nag-take over si Khalil. So, yun, hindi na ako naka-recover. Yung boses ko, hindi talaga na naka-recover. So, at kay Ate James ko to natutunan. Kala ko kasi dahil sa all the singing. Hindi pala. Dahil sa all the speaking. Sabi ko, pero bakit? Straight play actor ako. Hindi ako namamao sa stage, sa pag-straight play. And dal-dal, di ba? Pero feeling ko, yung combination, basta maraming factors. Pero yun, parang yung second run, hindi na naka-recover yung voice ko. Kasi sunod-sunod din, from the first run, nagmula sa buwan. Tapos naging strange tapos nakapagpahinga. Tapos, bago yun, talagang kinondition ko yung sarili ko. Nagbubuhat ako lagi. Tapos, nag-workout ako. Pagdating niya ng third run sa arete, Daddy Jerome. Hindi. Pero nagulat kaming lahat sa'yo na grabe yung inano ng katawan niya. Sabi ko nga dapat si Alex, tapos si Jerome, tapos si Owen, papalaki ng katawan. Talaga bunso nyo talaga ako. Pero, di ba, parang tinrabaho ko talaga siya. Boses, lahat naman dapat, feeling ko. Yun nga yung sinasabi ko. Kapag may care ka sa work, at
may care ka sa ibang tao, parte yun eh. Parang kailangan mo talagang galingan, di ba? Yeah. So, hindi na dapat maku-question yung red flag na sisigawan ka kasi parang hindi ka mahusay. Kasi, I think, lahat dapat may pakialam. Pag tumutong ka dun sa stage na yan, dapat may pakialam ka sa kwento, may pakialam ka na, kasi nagbabayad yung audience natin. Nagbabayad yung audience. Parang, dapat ma-deserve natin yung applause. Ma-deserve dapat yung binabayad nilang ticket. Kasi ang mahal ng mga tickets natin, ha? Lalo na sa panahon ngayon. Di ba, lalo na sa panahon ngayon? Grabe, may gera, ganyan. Tapos nag-art tayo. Di ba? Parang, ba't tayo nag-art? Tangina, ang dami gera sa di ba? Pero yun kasi yung sandata natin. Oo, yun nga eh. Yun yung sandata natin. So, kailangan ma-deserve nila na nagbabayad na nga sila, pero makita nila na parang, okay, ito yung laban naman natin in this form. Tsaka aminin man natin, ito din yung trabaho natin. Oo. Di ba? So, oo. kung ibang tao kumikita ng pera from their jobs, ito tayo din yung job din natin. Yung maganda nga dito, parang may other layer Oo. of may naniniwala tayo, may makabuluhan sa sinasabi natin. So, yun yung fulfilling for me. Kasi otherwise, pupunta na ako sa NGO job ko or sa kung ano mang trabaho. True. Pero, hindi. Pero, kasi ito yung gusto kong gawin. 'Di ba? Parang ito yung gusto kong ikwento. So, parang disservice lang para sa akin kung wala kang pakialam. So, nakakadismaya na parang yung mga taong tatawag na sariling artist or theater actor or theater maker, filmmaker, na walang pakialam. Pakialam na maging unang-una sa lahat, sabi nga ni Sir Ricky Lee, okay na hindi ka mahusay, basta mabuti kang tao. Ako naniwala talaga ako doon. Parang, again, hindi ako mabait. Pero parang paano kapag mahusay ka na nga, mabait ka pa? At mabuti ka pa. Mabuti ka pa pala. Edi, anghel ka na, di ba? Pero, hindi, okay yun. Yun the best. Now I know myself. Okay. Well, props to you. Diba? Props to you. Pero yun yung pinaka-the best na sana mahusay ka. Pero, at the end of the day, hindi ikaw yung magsasabi nun eh. Di ba? Na kung mahusay ka or hindi. Parang maaring alam mo lang yung capabilities mo. Pero joke lang yung kanina. Yung sinabi ko na anghel ako kasi mahusay. Tsaka totoo naman, mahusay, mabait, matalino, lahat na ng Punta ka na sa Maginhawa sa Teacher's Village. Lahat na ng Pero sa totoo lang, parang kailangan lang talagang ngayon maging mas mabuti. Tama. Yun naman talaga yung feeling kong mantra ko na sa kahit anong gagawin, basta mabuti ka. You come with good intentions, and if you make a mistake, you apologize and be accountable for it, and you do your best. That's caring. So, that's what I live by. So, hindi necessary na parang mabait ako, pero at least mabuti akong tao. Or masasabi kong naging mabuti ako sa ginawa ko, sa kapwa ko. Yun. Amen. Hi mga ka-Eksena! If you're loving this episode, don't forget to hit like and subscribe to our YouTube channel, Ako Eksena Podcast. For more behind-the-scenes content, follow us on our socials, htc.agoeksena on Instagram and TikTok, and htc Agoeksena on Facebook. Alright, back to the show! Ako muna. Sige. Kasi tinanong mo ako sa red flag Ano sa tingin mo red flag mo? Ako? Parang feeling ko wala naman. Parang more on yellow flags. Turning into red. Oo, turning into red. Oo, parang ganun. Pa-orange na siya. Pa-orange tas red. Hindi, joke lang. Feeling ko ang red flag ko naman, parang nabanggit mo rin to kanina mas masungit ako sa mga close ko. 'Di ba? Ganun din ako Sa family ko tsaka sa closest friends ko, mas tough ako sa kanila. Yeah. Tas hindi ako ganun ka lambing. clingy, lambing, ka sweet Tama. compared sa yung mga ibang tao. Kuya ka kasi, 'di ba? Oo, kuya. Oo, parehas tayo. Kuya ko. At kapag nagpapaka-sweet ako, di naman ibig sabihin na hindi kita gusto or na parang wala ka lang sa akin. Ibig lang sabihin nun, parang na-establish ko na yung ganung connection Tama. with that person. Gets ko yun. Ganun din ako Red flag ko siya. Turing ko siyang red flag kasi parang nare-realize ko, tumatanda na ako, parang hindi all the time na may ganun akong moment with my family, with yung mga kapatid ko. Yeah. Minsan nagigilty ako na wala ako ng masyadong moments with my brothers.
Kasi pareho tayo, panganay ako sa Mm. dalawang lalaking Lalaki. magkapatid. So, doon din, yun din sa part na yun, na parang sa sobrang pagiging kuya ko, feeling ko dapat tough yung kuya. Na parang dapat hindi ako ganun sa kanila, ka sweet or ka soft, ganun. Pero na-learn ko naman na, actually mas close kasi ako sa bunso kaysa doon sa pangalawa. Gets. Oo. So, para feeling ko red flag din siya. Nagigilty ako sometimes na wala ko nang masyadong moments with my brothers tsaka sa family ko since ako lang hindi dito sa Manila tapos lahat sila Yeah. nasa Pangasinan. Oo, may ako rin, syempre nung nawala si JM, parang yun yung sobrang realization tsaka yung guilt na parang shit, ang bilis ng buhay. Diba? So parang kailangan mo talagang i-savor. Pero syempre, imperfect kasi may sarili rin tayong mga bubog sa mga exactly. pamilya natin, 'di ba? So kailangan you just take it by stride na kung ano man yung kaya mo i-offer. Kasi sometimes yun na yung default eh. Ako din, masungit talaga ako sa alam nila to at kino-call out nila ako. Pero tinatry ko na baguhin. Kasi syempre, hindi mo alam kung kailan mo Tumatanda na tayo eh. Oh, tsaka mahal, alam naman namin na mahal namin yung isa't isa, 'di ba? Oh, tsaka for sure sobrang laki ng change sa dynamics yun ng families since nung Sobra. kay JM, diba? Yeah. So anyway, before pa tayo go deep Oo. to that topic na hindi na iiwasan natin. Yung sa akin, isa pang red flag ko is siguro sa communication. Hindi ako pala communicate. Kasi to the point na nagtitiwala ako sa energy. Gets ba? Rather than communication. Oo. Kaya minsan, confusing akong tao. At to the point na parang magiging reason nila yon para ayawan ako or something like na parang ano talagang gusto mo? Ano lang ibig mong sabihin? Anong mo? So parang hindi ko yun ma-explain sa kanila just because one, protecting me and protecting that person as well. Tapos siguro, and number 3, I'm too lazy. Ano mo yun? Parang ayokong hindi ko Bakit gusto lang lazy yung lagi mong term? sige. Lack of terms lang yun. Parang feeling ko, lang ako, sobrang ayoko ng... Ayaw makasakit. Oo, yun, sobra. Ayoko makasakit. Pero alam ko din na makakasakit ako lalo kapag Hindi mo sinabi. hindi ko sinabi. Parang ganun. Basta, Gets. yun yung red flag ko. Parang hindi ako ganun as confrontational talaga. Ayaw mong dumaan dun sa laborious process of sabihin mo, tapos may Oo. conversation, tapos alam mo yun, Oo. gets ko yun. Kaya Kasi- mo sasabing lazy. Oo, kasi parang feeling ko sa sarili ko, kaya ko din naman kasi siyang burahin yun. Kung meron mang dapat na pag-usapan, gano'n, Yeah, or yeah. something like that. Pero nagiging red flag siya kasi kung yung isang tao, hindi ganun yung process niya. So parang yung matching of energy lang ba? Tama. Na parang may mga iba kasing tao na, may mga iba, to be fair, yung mga ibang friends ko, low maintenance. Like, as in, ako kasi low maintenance talaga. Ako eh. rin. Para sa, Like, wag mo ako i-chat, wag mo ako okay lang. Friends tayo. yeah. Chill tayo. Like, Oo. hindi ka umattend sa birthday ko. Okay lang. Walang problema. Oo. Basta pag magkasama tayo, siguro doon Yun yung mas importante. masaya tayo. Pares tayo. Like, hindi ko na kita i-require na maging Pumunta. present sa Or yung lahat. may tampo. Oo, yung mga tampo, hindi ko din yan thing. Kasi sa sarili, even to myself, alam ko na pag ginawa mo yun sa akin, confident din ako. Lalo na kapag na-establish na natin yung ganong rapport natin and relationship Gets. natin. Pero red flag siya, for sure, sa ibang mga tao na hindi talaga magmamatch yung energy namin. Parang ganun. Or yung kung paano namin makita yung ito. Pero, ano lang ako, feeling ko may ganung pressure lang ngayon dahil sa technology. Pero imaginein mo before, wala namang hindi instantaneous lahat. So, talagang hindi nag-uusap yung mga mag-friends or whatever. Yeah. Nagsusulat siguro, Nagsusulat. pero matagal din, 'di ba? So, wala lang, parang feeling ko kaya natural sa atin kasi feeling ko yun talaga yung ganun yung body nagre-respond. Kasi sa sobrang dami mong kailangang intindihin, sa sobrang dami mong kakilala at friends, hindi naman lahat makakamusta mo, di ba? Ayun na nga. Yun din yung isa sa red flag ko.
siguro hindi ko alam undiagnosed ako pero I feel like I have a different type of ADHD na hindi yung kiti-kiti na Parang si ADHD Alex. na masyado ka naman nag-name drop. Pero parang si Alex, hindi ganong klaseng ADHD. Pero feeling ko lang I just have so much on my table na hindi ko kayang i-organize yung mga bagay-bagay. As a Virgo, sabi nila organizational kami. Oo. Pero that's the thing. Yun yung pagiging Virgo ko. Hindi ako organized na tao, pero gusto ko siyang i-organize, pero hindi ko magawa because of my ADHD. Alam mo yun? Yung, Get. nagko-kontra yung zodiac sign ko at saka yung ano ko eh. Yung... Pero yung zodiac sign, walang meaning. Sarili mo lang meaning yun. Meron yun. May meaning yun. Yung ADHD, baka may meaning. Naniniwala ako sa kailangan stars. magpa-therapy. Kailangan magpa-diagnose. Pero anyway, si Alex, ano lang ako, si Alex yung may ADHD na sinasabi niya may ADHD siya, di ba? So, na ano lang ako na nung una niya sinasabi, parang hindi ko pa mag-gets, pero siya lang na-gets kong ADHD na parang, okay, gets ko na. Hindi, kasi sobrang gets ko siya. Oo, Like, ano gets, yun, parang gets. pag na-meet nyo, oh my God, Alex, the best. Parang, yung brain niya iba, nagpa-function. Oo. Like, nasa ibang brainwave talaga. Tsaka, ang dami namin car rides together, nung first run lalo. Kasi, nasa isang part kami ng QC, kung saan kami nakatira. Dami namin na pag-uusapan. Yun lang, parang, dami niyang nag-text siya, tapos nakikipag-usap siya, tapos ang dami niyang ginagawa. So, very Alex. Wala lang, natutuwa lang ako. Parang kung kala ko multitasker na ako. Ibang level siya. Grabe. Lalo na sa rehearsal. Di ko alam kung paano niya ginagawa. Pero yun nga, ganun siya nag-ooperate. Wala lang, amazed lang ako na parang nagawa niyang to his benefit. Yung ADHD. Yung ADHD. Kasi diba, technically, Dami niya na-accomplish eh. o diba, disorder siya. Pero siya, hindi, normally kasi, ang alam ko sa ADHD, parang, you just go kung saan-saan, tapos wala ka nang matatapos. Pero siya na-accomplish siya lahat. Yeah. Kung ano may gusto siya, gagawin niya. Mm. At kahit marami yan gustong gawin, magagawa niya. Kaya lang. Shoutout sa'yo. Ba't ba tayo napunta kay Alex? Sorry. Sorry. It's about me pala. It's about you. And you, as the host. Hindi, actually hindi. Anyway, yun na nga. Yun yung... ano yung sinasabi ko kanina? Oh. Na... Gusto ko ito. Ayan. Ayan, naging Maria Clara na po Oo, siya. parang ladies and gentlemen. palola na ako. Ayun na nga, parang feeling ko doon, yun yung isa pa sa ano ko, yung hindi matanggap din ko minsan na sobrang dami nang nangyayari sa utak ko. Hindi ko siya mas madalas kung si Alex ang dami niyang ginagawa na-accomplish niya. Ako kapag once na nandun ako sa yun, ADHD mode kong yun. Nafe-freeze ka. Freeze na ako. Iba yung Oo. gets. Ibang type. Sa climate naman, may siguro mas relatively new term, may tatawag na climate anxiety. Mm. So, sa sobrang dami nangyari sa climate, affected tayo yung mental health natin. Kasi na-anxious tayo na parang, shit, matatapos sa mundo. Shit, umiinit na. Basta, parang everything is related. So, yung nag-freeze, gets ko yun. Kahit na, kasi ang dami nangyayari sa mundo, 'di ba? Dami nangyayari sa buhay mo. Sumasabay pa. Hindi mo alam kung paano nag-freeze ka talaga. Kaya nakaka-affect din talaga sa akin yung mga news, ganun, yung mga negatives, ganun. Parang sa akin, imbis na maging productive ako or ma-move ako ng mga bad news, parang nag-freeze talaga ako. Gets. Like, as in, hindi ako makapag-function. Lalo na pag madami akong gustong i-accomplish. Sobrang dami. Yung red flag ko, sa dami kong gustong i-accomplish, ang dami kong gustong gawin, nababaliwala yung mga tao sa paligid ko. Like, hindi na sila, not to the point na sinasadya kong baliwalain sila. Pero, sobrang subconscious. So, sobrang focus. Yun yung pagiging ADHD ko. Pag focus ako sa isang bagay, lock in ako. Medyo ganun din ako. Lock in talaga ako. Like, kaya siguro, nag-work din sa akin yung mga being in the present pag nasa acting, Pag yung bar boys, nandun lang yun ang ginagawa natin. Yun lang yung iisipin ko. Locked in ako. And I'll do best sa kaya kong gawin sa moment na yun. Yeah. Para tayong kabayong may blinders. Ano ba tawag doon? Oo, Blinders, diba? Blinders. Oo, yun, parang ganun. Parang ganun. Lock in talaga akong lock in. Pero gets. Ayun. Anyway, eto.
last na lang, Go. about red flags. Do you think that love is enough para ma-overlook lahat ng red flags ng isang tao? Hirap pa. Ganda ng tanong, di ba? Oo eh. Kasi, feeling ko may katangahan na. May limit kasi yung katangahan. Parang, kung dumarating na sa abuso, parang mali na yun. Parang hindi na pwedeng i-overlook yung love. Kasi, Yung red flag. yung red flag. Kasi, kung naabuso ka physically, naabuso ka na sexually, 'di ba? Parang hindi na tama na magstay ka pa dahil lang sa love. Sa kahit na anong aspeto, hindi lang sa relationships, 'di ba? Kahit sa craft. Pag binubugbog ka na sa trabaho, parang bakit ka pa magsistay? Unless may accountability from that person or that company or whatever. Yun, pwede tayong mag-usap at pwede pa ako magstay for the love. Pero kung wala namang pagbabago, wag na lang. Parang hindi yun tama. Pero ang hirap din eh. Pag nandun ka sa posisyon na yun, di ba? Parang pag nandun ka sa Pag posisyon na yun. mahal mo na yung isang tao, ako as a martyr complex, Pag mahal ko na yung isang tao, overlook ko talaga ang red flags. Gets. Lagi kong gina-justify na kaya ganito siya, kasi ganito, kasalanan ko siguro, mga ganon. Yung parang, nagagaslight ko talaga yung sarili ko. Kasi parang to the point na para lang maging acceptable yung red flag na yun. Oo. Yun na lang yung sasabihin ko sa sarili ko. Gets. Pag mahal ko ang isang tao. Tas in the hopes na baka mawala yung red flag niya. Baka bitawan niya yung beat. Ay, may ganyan ako. Pero asado, parang siopaw tayo niyan eh, di ba? Na aasado lang tayo ng aasado na magbabago. Pero ang hirap din eh. Kasi either yan, so in the hopes na maganda yung sinasabi mo. In the hopes na magbabago siya, magiging martyr ka. Magiging martyr ka. Pero, at the same time, parang iniisip mo, kung hindi siya magbago, sana siya na lang yung mag-fizzle out. Yung siya na lang yung umayaw. Gets ba? Gets ko yan. So parang, or either ako na lang yung tanggalin, or siya na lang makipag-break, or whatever. Kasi, hindi ko kaya eh. Medyo may sakit ikaw yung bumitaw. Kasi nga competitive ako, Dix. So gusto ko talagang manalo. Gusto mo ikaw yung last man standing sa relationship niyo. Oo, na parang, hindi ako ayaw dito. Parang bahala ka. Kung gusto mo umayaw, ayaw ka. Ako, dito pa ako. Wala kang masabi sa akin. Di ba? Parang ganun. Alam mo, hindi ko alam kung matatawag yung martyr. Or competitive ka lang talaga. medyo may pagka-toxic yun. Pero legit na parang kailangang maisip mo kung hanggang saan mo lang kaya. Yeah. 'Di ba? Pero again, iba-iba yung tao. So, kung what works for you. Pero kung naabuso ka talaga, pakulong mo. Hindi, tama. Hindi, pero totoo na parang, sana yung mga friends, 'di ba? Friends madalas or mga family, 'di ba? Yung magsasabi naman. Yung nagbibigay ng lakas. Kailangan kasi ng lakas eh. Parang sa kahit na anumang bagay sa lipunan, 'di ba, kailangang ine-empower yung mga marilita, yung mga disempowered. So yun, kailangan lang magkaroon ng ganung empowerment at makukuha yun sa lakas galing sa ibang tao kung wala kang sariling lakas. Tama. Support system lang din, Yeah. 'di ba? So from people na mahal ka din talaga. Kasi Totoo. usually kapag may mga red flags tayo, hindi mo rin yan marirealize until may magsabi sa'yo, Yes. ma-call out ka, or makasakit ka talaga ng tuluyan. Totoo. May sabihin may mali kang nagawa, ganun. Kaya mahalaga din ng kung sino yung mga taong yun sa buhay mo. Mm-mm. Ito mga red flags na to, alam natin yung mga red flags ng mga iba't ibang tao to the point na pwede natin i-call out. Pero aware din tayo sa mga sarili nating red flags at sa sarili nating toxic traits, Yeah. 'di ba? And I feel like if you are at least aware of those red flags and toxic traits, kahit pa paano, 'di ba, you will start to somehow do something about it. Yeah. And I don't think na kapag aware ka and you don't do something about it, hindi ka talaga aware. Alam mo yun? Ano? Hindi. Nag-gets mo ba yung sabi ko? Gets ko. Nag-gets mo ba? Hindi, pero
ang counter It all starts with awareness, kumbaga. Pero ang counter argument ko dyan, may mga aware. Bakit mo ika-counter argument? Hindi, pero di ba may mga aware talaga? Masahol talaga yung mga taong yun. Totoo. Totoo naman yan. May mga Oo. ganun na ginagamit talaga Just na speaking for parang, myself. Oo. alam ko na ganito ako, pero gagamitin ko. Oo. Di ba? Parang gagamitin ko kasi ganun sila kasahol. Yun yung hindi ko kaya. Tama naman. Tama yan. Yung Oo. tipong alam mo na nang-aabuso ka or nang lalamang ka, pero tinutuloy mo pa rin kasi Oo. tingin mo tatanggapin lang ng tatanggapin ko na yung ginagawa mo. Oh, pero may sinasabi na sa mga kwento, sa mga classic stories, yung mga villains, hindi nila iniisip yung sarili nila as the villains. Lagi Oo. lang iniisip yung sarili nila as the hero. Na tama yung ginagawa nila. 'Di ba? So, parang yun yung narcissism. Pa-check ka sa doktor. Kasi may narcissistic tendencies ka. Yeah. 'Di ba? Yun. Walang sabi. Pero, di ba, parang ganun eh. Kunwari, Machiavellian, 'di ba, yung ganung concept na for the greater good, the end justifies the means. Parang, si Duterte, Oo. papatayin ko kayong mga addict kayo kasi dito giginhawa yung buhay ng mga Pilipino. Aha. Parang, tama ba yun? Mali yun. Uy, pacheck ka sa doktor. Alam mo yun, tama na drugs. pero 'di ba? Parang kailangan mong yung mga ganun narcissistic tendencies. Yung awareness nila, ginagamit nila to their advantage. Kasi maraming matatalinong tao eh. 'Di ba yung mga nagtatanga-tangahan? Yun yung kailangan yung iwasan, yung parang yung sinister na yung tawag doon, yung mga despicable talagang tao. Ano ba sa Tagalog yun? Demonyo. Demonyo. Despicable demonyo. Satanas. Oh, pero Despicable. despicable. Despiculado. Despiculado. Yung ba Tagalog nun? Yes. Maniwala ka na lang. Oh, sige, maniwala ako. Pero yun. Di ko alam. Anyway, yun siya. So parang kailangan tama yung awareness. So kapag may gawin ka, tama yun. Pero again, may mga taong kahit na alam na nila, ginagawa pa rin nila. So yun talaga yung canceled. Pero hindi na rin ako naniwala sa cancel culture eh. 'Di ba? Parang kailangan magbayad lahat ng mga taong may accountable ka lang. Accountable ka lang, di yung tatakasan mo yung mga pagkukulang sa yung mga kamalian mo. Kaya ako idol to si Jerome. Napakatapang. Grabe, dami niyang I just learned it from my parents. Yun lang talaga. Feeling ko sila yung nagbigay ng tapang sa akin na yun, na to speak out. Alam mo yun, parang huwag ka matakot kapag may mali, sabihin mo. So sa kanila ko unang napulot yun. Kami magkakapatid, laging sinasabi sa amin. Kaya lagi ko pinopoint out yung mali ni Jello. Hindi, joke lang. Pero totoo. Nagdo-notes, alam mo yun, di ba? Kami ang unang harshest critic ng isa't isa. Yeah. Lagi yan kapag manunod kami syempre ng whatever. Tapos ako una niya tatanong, kuya, tingin mo ganyan. Pag pangit talaga. So lahat ng mga pangit yung ginagawa, sinasabi ko, pangit talaga, Jel, sorry. Grabe, no? Hindi mo alam kung matutuwa kang kuya mo si Jerome. Hindi, pero healthy naman yan. For as long as nagkakaintindihan kayo na for the better naman. Tsaka hindi na kami nag-aaway ngayon. In fairness sa inyo. Dati, syempre, lahat naman ng mga magkakapatid, diba, nag-aaway. I mean, lalo dati, grabe kami mag-aaway. Alam na yan ng mga tao. Pero, ngayon, super, namin. Chill na kasi kayo. Hindi na kami masyado nagkikita. Tsaka tumatanda na rin kasi kayo. I mean, nawawalan na rin kayo ng energy sa mga ganon. Diyos ko, mag-aaway. nawalan na kami ng kapatid, di ba, mag-aaway. Exactly. Intindihan talaga. Tsaka, wala na kami ibang kakampi kundi isa't isa. Ako, unang re-rest back. Kahit naman dati, ako unang re-rest back pag may nang-away sa kapatid. Kaya huwag niyong awayin kapatid. Ina niyo. Para ako si Duterte. Patayin kita. Anyway. Ayun. Ito na. Before tayo magtapos sa ating segment, dami nating red flag. Grabe. Dami pag-usapang red flags. Ito na. Ikaw naman, kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa eksena. Go. Ito. Ano ang gagawin mo pag ikaw ang nandun sa sitwasyon na yon, sa eksenang yon?
directorial debut mo sa isang super duper big film. Film. Okay. Nakapag ano ka naman ng Direct ng film ng- na hindi pa. ng As a director. Pero, Oo. Ito, directorial debut ng isang malaking film as in pinagkatiwala sa'yo ng isang napakalaking production. Shit. Oh. Shit, di ba? Ang sarap. Grabe. Ang sarap. Oh. Parang, imagine ko Yun eh. na yun. Tapos, ang laki syempre ng bayad. Syempre, ang laki ng production. Oo. Ang laki ng bayad sa'yo. To the Tama. point na pwede ka nang mag-world tour. Fuck. Diba? Saya. Sarap. Sarap. Sarap ulit. Pero, pero, hindi Pero. naman syempre masaya dapat buhay mo. Syempre dapat may pero may always. struggle. Oo, may struggle before yun. Pero, yung film na yun is about your most hated politician. Mm. Ano niya? Biography niya. Tama ba? Biography? Biography. Biopic. Biopic. Yeah. Pero yung ano na to is yung biopic ng ano mo, ng most hated politician mo. Yun yung dinirect ko? Yung ide-direct mo. I-direct, in-offer sa akin. Oo. Hindi ko tatanggapin. Bakit? Ang laki ng bayad. Or hanap ako ng ibang anggulo na siya yung mukhang masama. Hindi. Kailangan yung biopic niya, syempre, ano siya. Siya yung mabuti doon. Siya yung mabango. Hindi pwede. Sa akin. Hindi talaga. 50 million. Hindi talaga. Like, mamatay na ako. 70 million. Hindi talaga. Although, Oh, 70 million? Hindi. Nag-although. Kasi ngayon nasa writing workshop na ako, di ba? So, if you're a good writer, you'll find ways na you'd look, parang, magandang trivia or fun fact. Yung panahon nung martial law, Mhm. yung mga political films, like Himala, Mm. Insyang, lahat yan, screened by the government. Mhm. So, bakit nila pinapayagan na inaatake sila? Mhm. So, ibig sabihin, may sinesensor sila. May genius way on how to still do the film or do the message or send out the message that you want, even with the parameters, if you're a great artist. So, feeling ko I'll take the challenge. Kasi, For 70 million pesos. kahit na magkano, pero, yung mas naano ako hindi sa pera, pero doon sa challenge na parang, mabango kunwari mabango, pero yung tatatak sa tao ay tae sila. Mm. Yun yung challenge for me. So, I'll take that. Parang, di ba? Parang, masaya nun. Parang, shit. It looks like a biopic. Tapos, kikita pa ako, yayaman pa ako, pero, yung maaalala ay yung Gets. Yung Kaso, tae sila. yung kontrata, binigay na sa ibang director. Ang tagal mong na-decide. Nag-decline ka Sino na. yung director? Ako na. Ay, ikaw na? Oo. Tatanggapin Tinanggap mo? ko. Sige. Kasi yun Pera yung eh. sagot mo nung kanina, yun yung Oo. gagawin ko. Tama. It's a challenge. Pero di ba, kunwari. Quezon. Quezon. I mean, hindi naman siya entirely, it's a biopic. Mm. It's not like good for, hindi For siya Quezon. mabango. Parang may mabango, may parang it's a good film. Yeah. So, a good film would carry even man yan. Mm. Basta yung mensahe importante. Yung statement ng director. If you're a good director, your statement will cut through. Regardless. Parang whatever that story is. Mm. So, even if it's toot, ayoko na magbanggit ng mga pangalan, pero kahit ano, Ngayon ka pa na yung magbanggit ng pangalan, ha? Sa dami ko sinabi. Sinabi. Sa dami ko sinabi. Hindi, pero, di ba, parang, kahit ano pa yan, if klaro, director kasi vision yan eh. Mm. Dapat klaro yung vision. If klaro kung ano yung gusto mong sabihin, magka-cut through yan. If you're a good director. So, I'll take the challenge because, gusto ko yun. Wala na nga sa'yo. Ay, Hindi sorry. binigay na nga Iba sa'yo. na lang. Oo, Iba na lang. And, counter to that. Hindi na. Naging actor ka na. Oh my God, di kong kaya. Ikaw na yun. Ako na? Oo, you will play the role of Rod. Ago Xena would like to thank our official coffee partner, Sopo Coffee. Slow down, you're doing fine.
Follow them on Instagram, slowpoke.ph. Yes. Kung magkakaroon ka ng eksena at makakausap mo yung younger self mo, saan mo gusto yung location? Anong setting? Kung makakausap mo yung younger self mo. Sa bahay namin sa Cavite, feeling ko. Yun. Anong sasabihin mo sa kanya? Sabihin ko sa kanya na yakapin mo si JM at sabihin mo lagi sa kanya na mahal mo siya. Yun. Yun yung pinaka... Oh, may ganayak din ako. Yun. Kasi, yun. Hindi mo alam. Sabi, mahal mo siya. No. Yun. Yung tissue. Kakakat lang natin. Ang bilis naman ng luha. Okay. Yeah. Pero yun, sabihin ko sa kanya yakapin mo lang siya. Sabihin mo, mahal mo siya kasi paramdam mo lang. Baka sakali. Kahit wala magbago, pero at least alam niya. Wala na ko iba maisip, yun lang. Hindi na para sa sayo. Hindi na para sa ihahag mo yung sarili mo para sa sarili mo, kundi ihahag ng younger self mo yung younger JM. Oo. Sa totoo lang kasi lahat ng ginagawa ko naman ngayon, hindi na ultimately para sa akin. Para sa kapatid ko talaga. Kahit wala na siya, parang siya yung, lagi ko sinasabi ko naman yun, na it's always to make him proud. And, yeah, na patunayan na nandito pa ako, tsaka gagalingan ko para sa kanya. At hanggang ngayon, buhay na buhay siya sa mga ginagawa niyo ng buong family, 'di ba? With Colette. Yes, diba? the Colette. The Colette Foundation. Oo. Na para sa kanya at para sa mga naging nag-struggle sa pinagdaan. Mental health, niya. yes. Kaya namin yung tinayo. So, ngayon ako yung nagsumisilbing executive director, pero it's family talaga run na organization for mental health sa Filipino youth para matulungan sila through care-based practices. So, sakto-sakto yung topic natin actually kasi yun talaga yung ina-advocate ko na yun na through the arts, through sports, yung mga passion namin as a family na maka-influence ng care-based practices at ma-forward yung pag-destigmatize sa mental health para makatulong pa sa iba kasi epidemic na yung yung mental health problems. Ang daming mga kabataan talagang alam mo yun so kailangan siyang pagtuunan ng pansin. Kaya namin tinayo yung Colette na nagsa-stand for kalinga, unawa, linang sa isip at taglay. Yun yung So, Colette, dahil nickname namin yun para kay JM. So, yun yung yung driving force na namin sa life ngayon as a family. Parang to help other people na wag nang maranasan din yung naranasan namin. Ayun, so sa kahit anumang ginagawa ko, lagi ko siyang dala-dala. In fact, tong VLF play, about that struggle. So, sana makanood kayo this June. So, Ganda na segue naman ni Jerome. Oo. Ang unexpected. Sobrang roller coaster nung pinagdaanan natin na from iyakan. ganun ba na, tapos biglang umiyak, tapos hindi ko nga in-expect yun. Iniiwasan ko nga i-topic yun para hindi tayo doon. Tapos biglang yun pala yung magiging ending natin. My God. Sobrang unexpected. Feeling ko hindi maiwasan. Hindi talaga. maiwasan. Tsaka hindi naman kailangan talaga iwasan. Hindi man kailangan iwasan. No. Pero, yun. Sana makanood kayo ng DLF this June. Footprint. Ako po yung nagsulat. Debut ko as a playwright. So, excited akong mapanood nyo kasi, gusto kong yung pinagdadaanan at yung kwento. Sana maano nyo yung mensahe ng dula. At ng iba pang VLF plays, nood po kayo. Saka ng mga upcoming, support Philippine theater. I'm so proud of you.
I love you. Promise, I love you. I love you. Alam mo yan. Ladies and gentlemen, Jerome Canlas. Hindi ko kasi alam kung paano ko i-end to kasi napunta tayo I-hug doon. kita, Tapos, kasi na-miss kita. oo, hug na lang. I love you. I love you. Ha, okay. Anyway, that's it for today's podcast, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at sa mga nakinig hanggang sa susunod nating eksena. Ako po si Benedix with an X at ito ang HTC's Agaw Eksena. Happiness Tickets Club with Benedix Ramos and Sheena Bellarmino invites you to watch our show by Avyamaya on June 27 at 7:30 p.m. at the Black Box at the Proscenium Theater, Rockwell. For tickets, contact 0917-809-6377 or message us on Instagram, tickets from _nest.ana. See you there!